So ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay yung mga teoryang pampanitikan at kung paano magsuri ng akda, no? So, yan. So, ang pag-uusapan natin yung mga teoryang pampanitikan at kung paano magsuri ng akda. Dahil yung pagsuri ng akda, isa rin yan sa requirement o kahingian natin sa asignatura na ito. Kaya dapat matutuhan din natin kung paano isagawa ang pagsusuri. At syempre, yung iba't ibang teorya o dulog kasi sa panitikan, lagi natin yung makikita sa mga akda. No? Lagi yan tumutukoy sa kung papaano o kung ano yung mga layon na nais na ipakita o iparating ng author sa mga mambabasa ng kanyang akda. Di ba? Kung paano niya ginawang malikain sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang imahinasyon, ng kanyang hiraya, ganyan, ng kanyang mga saloobin, yung isang kwento. Kasi sa isang kwento, paniguradong makakakalap tayo dyan ng impormasyon na magmumulat sa ating kaisipan, di ba? Sa kung ano yung mga nangyayari sa ating lipunan. Siyempre, meron tayong tanong dyan, Sir, di ba marami pong teoryang pampanitikan. Sa isang kwento po ba, isang teoryang pampanitikan lang po talaga yung nagamit? Ang aking kasagutan doon ay hindi. No, maaari kasing may bahagi yung panitikan na nagpapakita ng ganitong teorya at may bahagi rin ito na ibang teorya naman yung ipinapakita. Ngunit, syempre, sa pagsuri, kailangan nating mapangatwiranan kung ano yung litaw o kung ano yung lumulutang na teorya na nagamit sa isang panitikan. Okay? So, simulan natin ang pagbabahagi sa pamamagitan ng pagbibigay muna syempre ng kahulugan sa kung ano ang teoryang pampanitikan o theories of literature in English. No, so dito sa teoryang pampanitikan, lagi nating mababakas na kung anong teorya yung nagamit sa isang panitikan sa pamamagitan ng mga pahayag. Okay? Pahayag man na pasalaysay o yung pahayag na sinabi mismo nung mga tauhan sa loob ng isang akda, 'di ba? Pangyayari na maaring personal, panlipunan o katang-isip. At sabi diyan sa isang teoryang pampanitikan, ito ay isang sistema ng mga kaisipan at kahalagahan ng pag-aaral na naglalarawan sa tungkulin ng panitikan. Kabilang narito ang layon ng may akda sa kung bakit niya isinulat o kung ano yung layunin ng tekstong panitikan na nababasa. No, kumbaga, sa isang teoryang pampanitikan, ginagamit ito bilang lundayan ng paglalabas o ng pagsisiwalat ng kung ano yung kaisipan at kahalagahan ng akda na iyon sa lipunan na ginagalawan. Lagit-lagit sinasabi na meron naman talagang aral, pero nagiging daan yung teoryang mga teoryang pampanitikan upang mas palitawin o mas palabasin yung kaisipan o yung mahalagang ideya na dapat nating matutuhan sa isang panitikan. Okay. Merong 12 panitikan. May 12 teoryang pampanitikan na pwede nating pag-usapan ngayong hapon. So, nandyan ang una, realismo. Siyempre, from the word real. Okay. Ikalawa, klasismo, from the word classic. Diba? Pangatlo, romanticismo. Galing naman sa salitang romance. Letrang D, di ba, humanismo, galing sa human. No, letrang E, nanggaling sa salitang naturalismo o teoryang naturalismo, natural, di ba, o nature. Letrang F naman, feminismo, feminine, di ba? Sa letrang G, existentialismo, existential o existence. Letrang H naman, sociological o society, ganyan, di ba, social. Letrang I, archetypal, di ba? Archetypal din sa English. Letrang G, formalismo o formal, di ba? O F yan, no? Formalismo. Letrang K naman, deconstruction. So, o deconstruction, di ba? Deconstructivism. Sa letrang L naman, marxismo o marxism, di ba? O marxism sa wikang Ingles. No, mula dun sa mga salita na yun, paniguradong magkakaroon na kayo ng kabatiran kung ano nga ba yung ibig sabihin ng bawat teorya na iyan. Okay, ngayon, isa-isayin natin yung mga teorya. No, unahin na natin dyan ang teoryang realismo. Sa tingin mo, Binibining Lizette, ano kaya ang pangunahing pinatutungkulan o kahulugan ng teoryang realismo?
Binibining Lizette Lo Sabio. Ah, sa palagi ko po is, sa mga tunay na karanasan po. Okay. So, yung mga tunay na karanasan o danas, tunay na nangyayari sa lipunan. So, alamin natin kung yun ba talaga iyon. Okay. So, sabi dyan, laging ipinagalaban ng teoryang realismo kung ano nga ba yung katotohanan kumpara sa kagandahan lang. Ibig sabihin, pagtatampok ng tunay na buhay, 'di ba, ng realidad kesa sa estetika o sa ganda lang, kariktan lang ng isang kwento. Kasi aanin mo yung ganda kung hindi naman talaga ipinapakita nito yung realidad o yung totoong nangyayari sa lipunan, 'di ba? Para yung ano usapin ng isang neretoke, 'di ba? Oo, estetika, 'di ba, maganda, pero ano ba talaga yung substance? Ano ba talaga yung kahalagahan niya, 'di ba, bilang isang tao? So dito sa teoryang realismo, laging paglalantad o laging pagsisiwalat ng katotohanan ang iniuuna nito. 'Di ba? So ang sumunod, ang madalas na mga paksain sa ganitong teorya ay yung paglalantad ng mga issue kaugnay ng sosyo-politikal o yung mga pampamahalaang usapin sa kalayaan, 'di ba? Kung ano nga ba yung mga hakbangin para maging malaya? Ano ba yung nagiging description o kahulugan ng kalayaan sa kasalukuyan? Malaya ba talaga? 'Di ba? Katarungan, 'di ba? Katarungan, ano ba tawag dito? Yung panghihingi ng katarungan ng mga magsasaka, 'di ba? Mula sa iba't ibang mga nang-aapi sa kanila. 'Di ba? Halimbawa sa Hacienda Luisita, magsasaka na magkaroon ng mga saker. Ngayon, 'di ba, yung bigas kesa sa bala, 'di ba? Bigas ang kailangan pero bala ang ibinigay, 'di ba? Yung mga ganun. So, panghingi ng katarungan sa mga ganong eksena o ganong mga pangyayari sa lipunan. Sumunod naman, ang pangunahing proponent ng realismo ay si Karl Marx at si Friedrich Engels. Okay, so yung dalawang mga siyentista na ito o yung mga proponent ng teorya na ito ay naniniwala na kaya nagiging ganito ang lipunan ay dahil din sa kung ano yung danas ng mga tao. 'Di ba? Halimbawa, danas ng taong mga mahihirap laban sa mga mayayaman. 'Di ba, ng mga matatalino sa hindi o ng mga hindi matatalino sa mga matatalino at iba pang mga entidad o iba pang mga dalawang grupo na nagbabanggaan. 'Di ba? Sa ganitong teorya, ang pangunahing layunin lang kasi nito talaga ipakita sa mambabasa kung ano yung danas o yung experience at kung ano yung mismong first hand na saksihan nung may akda. 'Di ba? Sapagkat lagi itong hango sa tunay na buhay pero inilalahad sa masining na pamamaraan. Okay? So yun yung isang estetika nun. 'Di ba? Yung maglalahad ka ng reality o ng realidad ng buhay, ngunit sa masining na pamamaraan. So, ang isang halimbawa nito, yung bangkang papel ni Genoveva Edrosa Matute, na nailathala niya ito isang taon pagkalipas na tayo ay makalaya mula sa kamay ng mga Hapones. Okay? At syempre, nung panahon ng Hapones, may kabi-kabilang mga bombahan sa bansa natin. 'Di ba? At ang nadulot nun ay ang pagkawasak ng pamilya na pangunahing tinatalakay sa bangkang papel. Na dito, merong isang karakter na tuwing nakakita siya ng bangkang papel, ang naalala niya ay ang pagkawasak ng pamilya. Na maraming namatay dahil sa giyera, may mga nagkahiwalay, may mga naalipin, 'di ba, merong mga naagrabyado nung mga kapanahunan na ito. 'Di ba? So, nagpapakita ng realidad na noong mga panahon ng Hapon ay talagang maraming tao ang nasawi. 'Di ba, maraming tao ang natapakan ang moralidad o ang pagkatao dahil sila ay naging comfort women, 'di ba? Sila ay naging parausan ng mga Hapones, 'di ba? Yung mga Hapones na 'yan, naku, hindi natin malaman nung panahon nila kung ano mga pinagagawa nila sa bayan natin. Pero ngayon naman, 'di ba? In terms of ekonomiya, wala na tayong problema sa Hapon kasi talaga maunlad sila at yung mga pag-uugali nila is maayos. Talagang disiplinado yung mga Hapones. Okay, sumunod naman na teorya ay
klasismo. 'Di ba? From the word classic. So pag ang isang bagay ay classic, mula noon hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin 'yon. 'Di ba? Halimbawa, yung mga classic music, classical music, 'di ba? Siguradong dati pinakikinggan, hanggang ngayon pinakikinggan pa rin natin kasi nakaka-relate pa rin tayo doon. So dito sa teoryang klasismo, laging binibigyang diin yung kaisipan kaysa sa mismong damdamin ng tao. Kumbaga, mauna ang pagiging intelektual o ang pag-iisip bago paganahin ang puso, at tama naman 'yon, 'di ba? Batay sa teoryang ito dahil nasa taas yung ulo nasa taas yung isip kaysa sa puso, no? Ito ay masasabing kasalungat ng romantisismong teorya. Sapagkat sa romantisismo, baligtad naman doon. Okay, mamaya natin pag-uusapan. Dito, pinapayag na yung isang akda ay hindi naluluma o nalalaos sapagkat patuloy pa ring nagaganap o patuloy pa ring nangyayari sa kasalukuyan yung mga kwentong nakapaloob sa sa klasismong teorya ng panitikan. Okay? Sa ganitong akda sa klasismo, laging matipid, tiyak, 'di ba, pulido yung pananalitang ginagamit sapagkat yung mga pangunahing tauhan sa ganitong kwento ay laging mga aristokratika o mga aristokratiko. 'Di ba, yung mga dugong bughaw kung tawagin natin, merong putong na korona, 'di ba, maganda yung kasuotan, 'di ba, magara, mga ilustrado, ganyan, yung mga karakter sa klasismo. Kaya, ang mga halimbawa nito ay yung mga obra maestra natin na pinag-aralan ninyo nung high school. Meron ba sa inyo nalaman o nabatid yung kwento ng Ibong Adarna? Meron ba? Ayan, so meron, no? May mga nag-raisan. So, sumunod, meron ba sa inyo ang alam ang kwento ng Florante at Laura, 'di ba, ng El Filibusterismo, ng Noli Me Tangere. So, mga classic novel 'yon o mga classic literature 'yon na maituturing sapagkat yung mga nangyari doon ay nangyayari pa rin sa kasalukuyan. Ano yung mga halimbawa? Sige, sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ano yung mga halimbawa ng pangyayari doon na pwede nating masabi na nangyayari pa din sa realidad? So tawagin natin si Binibining Lacy Ann. Lacy Ann Palo. Binibini, nandyan ka ba? Andito po. Sige. Maghayag ka naman ng pangyayari sa Noli o sa El Fili na tingin mo ay nagaganap pa din. Yung mga karahasan po nung sinaunang panahon po hanggang ngayon po, nangyayari pa rin po sa bansa natin. Okay, nangyayari pa rin sa bansa natin. So may tanong si Binibining Rosario, di po ba mga consider na realism? Isa yun sa katangian ng mga teorya, Binibini, kung saan walang linaw kung ano yung boundaries between sa bawat isa. 'Di ba, na minsan, halimbawa yung akdang, yung mga obra maestra, yun ay mga akdang nagpapakita ng realidad. Pero bakit ba siya bakit ba siya pasok sa klasismo? Kasi matagal na naisulat yung mga akda na yon. At yung mga akda na yon ay talagang naging bahagi na ng kasaysayan kung saan yung mga nilalaman nito ay naging batayan na ng lipunan sa kung ano yung mga dapat nilang sundin, 'di ba? Sa kung ano yung mga dapat nilang baguhin. Halimbawa na yung mga nangyayari doon ay nangyayari pa din sa kasalukuyan. 'Di ba? So medyo siyang tunay, yung sabi ni Binibining Rosario, pwedeng maituring na realismo o pasok sa teoryang realismo yung mga obra maestra sapagkat nagpapakita naman talaga ng pangyayari sa realidad yung ilang mga bahagi nun. Ngunit kaya pasok din siya sa klasismo dahil matagal ng mga akda yun, 'di ba? Panahon pa ng mga Kastila o ng mga Espanyol ay nasulat na yung mga obra maestra na yun. 'Di ba? At liban doon, yung mga ginamit na wika diyan ay sabi nga natin, matipid, pino, hindi gumamit ng mga balbal na pananalita na minsan sa realismo hayagan na or masyado ng marahas yung paraan ng paglalahad ng kwento. Okay? So, meron bang tanong si Binibining Julian? Nakataas ang kamay. Binibini, wala naman. Binibining Julian, nakataas ang kamay niya. So, babalikan natin kung meron siyang katanungan.
Okay, sa pangatlo naman, romanticismo. So sa romanticismo, madali lang maintindihan dito kasi baliktad nga daw to ng klasismo. Yung romanticismo, matagal na teorya na rin yan, halos kasabay ng klasismo kung saan ang nauna naman dito ay ang pag-ibig, 'di ba? Kung saan ang pag-ibig ay kaugnay ng emosyon, 'di ba? Na yan, damdamin ang nangingibabaw kaysa ang pag-iisip. 'Di ba na minsan nagiging delikado o mapangahas yung ganong klaseng tagpo 'di ba? Naunahin mo yung nararamdaman mo kaysa sa naiisip mo. Kasi minsan mali, 'di ba? O minsan alam nating palpak yung ganong klaseng eksena. 'Di ba? Pero anong uri ba ng pag-ibig? Baka kasi maisip niyo romantic love lang eh. 'Di ba yung pagmamahal lang sa kapwa, yung nakapaloob sa romanticismo, mali yung ganong pananaw. Dahil kahit na anong uri ng pag-ibig ay pasok sa romanticismo. 'Di ba? Pag-ibig sa kalikasan, pagmamahal sa trabaho, halimbawa, pag-ibig sa tinubuang lupa, ganyan, 'di ba? Yung pagmamahal sa isang tao, pasok nga doon. Pagmamahal sa pagiging matapat, 'di ba, merong integridad at dignidad ng isang tao, pasok 'yun dito. 'Di ba, sa romanticismo. At yung romanticismo, meron yan dalawang uri. Meron tayong tinatawag na romanticismong tradisyonal at romanticismong revolusyon. So anong pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabi nating romanticismong tradisyonal, ito ay nagbibigay ng pagkilala o ng parangal sa isang tao. 'Di ba, kung saan kaya sa traditional, ang pagmamahal ay laging kaugnay ng tao. 'Di ba? Kung ano yung kabutihang nagawa niya, kung ano yung kabayanihang nagawa niya, pasok yun sa romanticismong traditional. Samantarang sa romanticismong revolusyon naman, ay ang emosyon ng tao na medyo negatibo yung mga dating. Tulad ng pagiging sakim, ganyan, pagkilala masyado sa sarili, 'di ba, na mahal yung sarili more than yung mahal niya yung iba. So, pasok yun dun sa romanticismong revolusyon. Masidhi yung damdamin ng pagiging negatibo. 'Di ba? Yung parang may pagmamahal pero sakim na uri ng pagmamahal. 'Di ba? Yung masyadong makasariling pagmamahal yung nakapaloob doon. 'Di ba? Ayan. So, anong halimbawa nito? Tingnan niyo. So, ang halimbawa nito, Florante at Laura, na isa ding classic novel. O, hindi naman siya novel eh. Classic na awit. 'Di ba? Uri 'yon ng Tulang Pasalaysay. No, sumunod Romeo and Juliet, 'di ba, na nilikha ni Shakespeare. So, yan ay may tuturing na romanticismo dahil lutang o talagang kababakasan ito ng pag-ibig. Nakita natin trahedya ang pag-ibig sa pagitan ng Romeo and Juliet kung saan pareha silang nasawi, 'di ba? Dahil sa pagmamahal, yung isa kasi namatay. Ano ba nangyari doon? Lason, 'di ba, nalason ba 'yon? Ayan, no, hindi kayo nagbabasa. So kailangan masuri natin kung nagbabasa kayo. Ang nangyari doon, sino unang namatay? Ayan, sige, Binibining Rosario. Si Juliet po, hindi po ata namatay, parang binigyan po siya ng pampatulog po. Potion po na parang... Oo, tama. Binigyan siya ng pampatulog, hindi talaga siya namatay. Pero anong pananaw ni doon, Romeo? Akala po niya patay na po, kaya po nagpakamatay po siya. Ayan, nagpakamatay siya. Tapos nang nagising si Juliet, patay na yung minamahal kong si Romeo, nang ginawa niya. Nagpakamatay na din siya. Nagpakamatay din, 'di ba? Kita niyo yung tragedya ng pag-ibig, 'di ba? Dahil tingin niya wala na siyang matatagpuan pang ibang magmamahal sa kanya. Pwedeng ganoon ang kanyang naging desisyon. 'Di ba? Ganoon ang ginawang trahedyang pag-iibigan ng Romeo and Juliet. Sa Florante at Laura naman, syempre nakita natin ng masiding pagmamahalan nila na kahit na ang daming pagtataksil na naranasan ni Florante mula sa ibang mga tauhan katulad ni Adolfo na niloko siya, 'di ba? May mga pang-debate na ginawa sa kanya ang karakter na 'yan, nandun pa din yung masidin niyang pagmamahal, 'di ba, na makabalik kay Laura, 'di ba, upang matuloy ang kanilang naudlot na matamis at talaga namang masayang pagmamahalan. Yan, so may tanong dito. So ano ang payak na pagkakaiba ng romanticismo sa klasismo? Okay? So tanungin natin ang ating mga kaklase. So tanungin natin si Binibining Karen, Resurrection. Binibini? Nandiyan ba si Karen? Ayan, wala yata si Karen. So tanungin natin
ang iba. So tanungin natin si Binibining Roan. Binibini? Yung klasismo po, parang gumagamit po sa karaniwan ng mga formal na salita dahil po yung, sabi niyo po yung mga sumulat po ay aristokratiko, tapos po sa romanticismo naman po, patungkol po sa pag-ibig. Okay, patungkol sa pag-ibig. Pagtatama lang na hindi aristokratiko ang mga manunulat, kundi yung mga tauhan na Character ginagamit po pala, mga character o mga tauhan na ginagamit nila dito. May karagdagan pa ba si Binibining Maylene? Binibini? Ang klasismo po ito po yung mga panitikan na naglalahad po ng mga payak ukol sa, kunwari po, pag-iibigan po ng dalawang tao na may magkaibang estado sa buhay. Tapos, ang mga salita pong ginagamit po ay yun nga po, tipid. Samantalang ang romanticismo po ay gumagamit po ng mabubulaklak na salita. Tapos, puro po pighati at yung ganun po, yung tema ng... Okay. Pwede rin naman dun yung baka kasi maisip nyo, puro pigati at kalungkutan lang. Pasok din dun yung mga matagumpay na pag-ibig. Di ba, pag-iibigan. Okay, so may sumunod na katanungan dito. Kung ang teoryang realismo, ang pagbabatayan mo sa paggawa ng akda, anong tiyak na nangyari o pangyayari sa lipunan ang nais mong ilantad? Halimbawa, sa panahon ngayon, ano yung mga pasok sa teoryang realismo na mga pangyayari na gusto mong ilantad o ilahad? So, sige, si Binibining Jillian. Binibini? Ano po, siguro po yung sa pandemya po na naranasan natin ngayon. Okay, di ba? Anong espesipiko Binibini? Dapat yung kailangan tiyak na pangyayari sa panahon ng pandemya. Ano po siguro yung buhay mo po sa loob ng bahay lamang. Ayan, di ba? Sige, salamat Binibini. Si Binibining Judy kaya, Binibini? Ano po, yung marami pong namamatay ngayon po, Ginoo. Yun po. Okay. War on drugs pa din, sabi ni Binibining Kriza, kahit na nasa gitna ng pandemya. Totoo naman, di ba yung tanim droga, meron pa din yun. Si Binibining Zarina, Binibini? Sir, yung yung sa ospital po, dahil po sa pandemya, di ba po, ngayon po, hindi po lahat ng nag-check up po kasi po, natatakot na din yung mga doktor po na pag may lagnat po yung isang tao, parang nag-50-50 na po sila nagamutin po. Kaya po yung iba, kaysa po parang masusolusyonan pa or magagamot pa. Yung iba po, napapabayaan na lang kasi po, hindi na nga po sila nabibigyan ng pansin po. Okay, hindi na nabibigyan ng medical na atensyon ang iba, kaya wala na nagagawa, namamatay na lang. So sabi ni Binibining Quinto, yung COVID mismo, may iba pa rin po na hindi naniniwala dito. Ngayon, ba't ganun? No? Parang feeling nila joke time lang yung COVID, pero ang dami nga namamatay. Ba't di sila naniniwala? Sabi naman ni Gerald, buhay ng frontliners. Di ba kung saan may mga frontliners na namatay na rin talaga di ba? Dahil sa hirap talaga. Online class setup. So, ayan, talagang isa rin to sa issue natin ngayon. Mga namamalakad sa gobyerno. 'Di ba? So, malapit nang mag-eleksyon. At batid ko na isa na rin kayo sa mga boboto. Tama ba? So nawa, iboto ninyo kung sino yung nararapat, no? Mga kaganapan po sa West Philippine Sea, mga business. So, pasok pa din yan. 'Di ba? Yun yung mga gusto nyong ilahad, ilantad. Kahirapan po sa gitna ng pandemya. Okay? So, titingnan natin yan sa mga susunod na gawain natin. Okay? So, ngayon, magpatuloy tayo. Tayo ay nasa pang-apat na teorya. Ang teorya ng humanismo. No, dito sa teorya na to, human ang sentro. Diba? Sabi nga, human Pinaniniwalaan dito na ang tao o ang individual ang sukatan ng lahat ng bagay. Kumbaga, sa kanya umiikot ang mundo. 'Di ba siya ang sentral ng pag-iral ng mundong ito, ang tao. 'Di ba kung saan mas mataas siya kaysa sa Panginoon at sa mga bagay na nakapaloob sa kanyang kapalaran o sa kanyang kapaligiran. At syempre, laging ang saloobin at damdamin ng tao ang binibigyang pansin dito. 'Di ba? Dito, ayan, laging may magkakaugnay na balangkas at merong kagandahan ng anyo na nakapaloob, 'di ba? Kung ano yung mga katotohanan, ganyan yung pagiging mapagtimpi, 'di ba? At ang isa pa sigurong katangian ng humanismo
kahit na nakasentro sa tao yung kwento, hindi ito lumalabag no sa batas ng kalikasan o sa mga batas na meron ang mundo. 'Di ba? Pero halimbawa, yung moral na pamantayan, ganyan, yung mga batas ng pamahalaan, hindi rin naman lumalabag doon. 'Di ba? So halimbawa, ng kwentong ito ay Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla, kung saan batid naman natin na ito ay humanismo sapagkat paulit-ulit na nababanggit ang ako, 'di ba, na lahat ng umiiral ay sa akin galing. 'Di ba? Halimbawa, sabi doon, ako ang daigdig, ang title, 'di ba? Sabi doon, ako ang daigdig, ako ang tula, ganyan, ako ang daigdig ng tula, ang tula ng daigdig ay ako, 'di ba? Ang walang maliw na ako, ang walang kamatayang ako, ang tula ng daigdig, 'di ba? Kumbaga, doon pa lang pinapakita na inaangkin ng isang entidad o ng isang tao na ang lahat ng bagay ay ang lahat ng umiiral na bagay ay nanggaling sa kanya, 'di ba, na siya ang may hawak, siya ang may kapangyarihan sa mga iyon, 'di ba? So ganun sa akdang humanismo, lutang na makapangyarihan ang tao laban sa ibang mga bagay na meron ang mundo. 'Di ba? Nang hindi naman nilalabag yung mga standard o yung mga pamantayang panglipunan. So ang sumunod na teorya naman ay naturalismo o nature. So dito, para mas madali natin siyang maintindihan, pag sinabing nature, kung ano yung likas na meron yung isang tao, yun yung binabahagi dito. Siyempre, tayong mga tao, hindi naman tayo likas na mabuti lang eh. Meron din tayong kasamaan. Laging hati yun. Pero ang pinapakita natin madalas ay yung kabutihan natin. Sa kwentong gumamit ng teoryang naturalismo, layunin nito na ipakita kung ano yung natural talaga na ugali o yung likas talaga na ugali ng isang tao. Na minsan, may kababaang loob, pero meron din namang kamalditahan. 'Di ba? Dahil naniniwala yung naturalismo na merong malaking gubat na may mababangis na hayop na nakapaloob sa isang lipunan kung saan kailangan handa kang maging likas sa kung ano yung sa kung anong meron ka. 'Di ba? Halimbawa, kasi kung mabangis ang paligid, kailangan maging mabangis ka din. Hindi pwedeng para kang maamong tupa na hahayaan mo lang na apayin ka. 'Di ba? No? Ito ang pinakamasiding katangian ng teoryang realismo, yung naturalismo, kung saan sa realismo, yes, nilalantad ang realidad, pero meron pa rin itong pagtitimpi. Hindi kagaya sa naturalismo na kung talagang kailangan maging pesimista o kung kailangan talagang maging masyadong batid o kababakasan ito ng pagiging negatibo ng pananaw, ilabas. 'Di ba? Sapagkat dito, yung naman ang katangian nating mga tao mula sa mga naunang lipi, yun ang ating ipapamuhay. Hindi ko ano yung mga moral na pamantayan ng lipunan. 'Di ba na hindi mapipigilan yung damdamin ng mga tauhan sa kwento ng kung ano yung mga moral na pamantayan. Halimbawa, ang mga moral na pamantayan na meron tayo ay dapat isa lang ang asawa, ganyan, 'di ba? Dito hindi, 'di ba? Syempre likas sa tao ang mapagmahal. So sasabihin na okay lang magmahal ng madami, 'di ba? Kahit 5 pa 'yan na nakakabuo ng isang team. So sa naturalismo, tanggap 'yon sapagkat yun yung pinagbatayan niyang teorya sa pagsulat ng isang kwento. Ang halimbawa nito ay yung Mabangis na Lungsod ni Efren Abweg. So kwento ito ni Adong at saka ni Bruno, kung saan mabangis na yung lungsod eh. Pag sinabing mabangis yung lungsod, ang dami ng problema pinagdaraanan ni Adong. 'Di ba? Marami na siyang pinagdaraanan sapagkat siya ay pulubi sa labas ng Quiapo Church, no? Na pulubi ka na, ang dami mo ng problema pinagdaraanan, pero may mga nanganganak pang problema, kaya sobrang masidhi na meron palang tatsulok din sa buhay ng mga pulube na merong mga nasa taas na nangaapi, kinokolekta yung mga nakukuha ng mga pulubing, yung kinokolekta yung mga
na palimusan ng mga pulubi, 'di ba, para gamitin nila mismo, 'di ba, pwede sa pagdodroga at iba pang mga layon. So si Adong ayaw niya na ng ganun. Gusto niya nang tumakas sa ganong klasing sistema, so ganong klasing sitwasyon. Pero si Adong ay merong negatibong pag-iisip dahil alam niya na sa pagkatapos ng araw ay hindi siya makakawala. 'Di ba? Siya ay mabubugbog lang ni Bruno na hinihingi ang kanyang mga napalimusan, 'di ba, ng mga sa loob ng kwento na iyan. So naturalismo dahil negatibo, 'di ba? Naturalismo dahil likas sa tao na ayaw natin na merong mas nakakaangat sa atin. 'Di ba? So si Adong may ganun siyang pag-iisip. Ayaw niya na nung may nakakaangat sa kanya o merong kumokontrol sa kanya, kaya gusto niya nang takasan yung ganung klaseng sistema. Okay? So okay pa ba tayo diyan? Naintindihan pa ba ang mga akda natin o ang mga kwento natin? So sa munod naman na teorya ay ang feminismo. So ang feminismo naman, syempre from the word feminine, gustong magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang lipunan. So, dito, laging ang babae ang tinatampok, no? Ang babae bilang hindi naman mas malakas, kumbaga ang babae bilang kapantay na ng katangian ng isang lalaki. Layo nito na alisin sa dekahong pagtingin ng babae. Paano ba tinitingnan ng babae sa mga unang panitikan? Ang babae, sige, binibining Zarina. Ano po sir, parang kailangan sa bahay lang po sila, magtatrabaho lang po sila. Yung mga lahat ng gawain po sa bahay, sila po yung gagawa. Yung mga lalaki po yung may karapatan na magtrabaho po sa mga bahay. Yung kunwari po sila po yung gagawa ng mga bahay, sila po yung kikita para po sa pamilya po sir. Okay, pwede, no? Ang babae ay nakahon bilang mahina. Tama, sabi ni Binoy Rowan. At liban doon, sa Biblia, alam niyo ba na ang isang pagtingin sa babae ay object lang o bagay lang. 'Di ba? Kung saan siya ay utusan, 'di ba, hindi bahagi ng lipunan, kagaya na lamang ng Samaritan woman, 'di ba, na naikwentro ni Jesus doon sa may balon, kung saan nangingi ng tubig si Jesus doon sa Samaritana. 'Di ba? Sa mga ibang kwento po ay palaging nililigtas. Oo, mahina. Di ba, kumbaga parang sila yung laging walang kapangyarihan, walang kakayahan, walang karapatang bumoto, pananahi, paglilinis ng bahay, yun lang ba yung kaya ng babae? Di ba? Hindi naman. Kaya dito, binabago yung point of view na yun o yung punto de vista na yun. Kung saan yung pananaw na sa babae sa kwento na to ay may lakas, di ba? May kakayahan, merong kapangyarihan na ipagtanggol ang isang lipunan. Okay? Yan, binubuwag yung patriarchal na lipunan kung saan sa patriarchal, syempre, lalaki ang namumuno. Pero ngayon wala nang ganyan, no? Kasi kita naman natin, 2 beses na tayo nagkaroon ng pangulong babae na pinagkatiwalaan na ang babaeng mamuno ng isang bansa. Di ba? So, liban doon, ano pa ba? Inilalarawan dito yung karanasan ng isang babae sa matapat na pamamaraan. Ano mang karanasan yan, basta napagtanggumpayan niya. Di ba? Pasok yan sa feminismo. Pwede rin naman yung yun nga, karupukan ng isang babae, pwede rin yun sa feminismo, 'di ba? At iba pa, 'di ba? Pasok din dito yung pagkakaroon ng mahabang monologo ng isang babae na tumatalunton sa kanyang karanasan sa buhay. Okay? Dito, hindi na passive ang isang babae kundi siya ay aktibo na. 'Di ba? Aktibo na siyang nakikilahok sa mga pangyayari sa lipunan, aktibo na siyang ipinapakita kung ano yung kakayahan niya, 'di ba? Aktibo na siyang ipamala sa mundo kung ano ang kaya niyang gawin. No, hindi na lang siya pambahay, kundi panlansangan, pang-opisina, pampamahalaan at iba pang sangay ng lipunan. Okay, ang halimbawa nito ay yung Para Kay B. Meron ba sa inyo nakabasa na niyan? Kung meron mahilig magbasa, Para Kay B ni Ricky Lee. So sa kwento na 'yan, sinasabi na isa sa 5 umiibig lamang ang magtatagumpay. So, ang 4 doon ay sawi na pinatunayan ng kwento na ito kung saan laging babae yung pangunahing karakter sa bawat kwento. Kumbaga para kasi siyang para siyang isang nobela na hati-hati na merong iba't ibang kwento. So, halimbawa, isang kwento ay tungkol sa babae na hindi naging matagumpay yung pag-ibig kasi ang inibig niya ay kapatid niya.
'Di ba? So parang incest. So yung nung malaman ng magulang nila na sila yung nag-iibigan, na meron nang nangyayari sa kanila, ipinalaya sila. 'Di ba? At alam ko namatay pa yung lalaki doon, yung kapatid niyang lalaki. Tapos meron pa isang kwento na itong isang babae, nagising na lang siya isang araw, nasa isa siyang isla na wala sa Pilipinas, na sa isla na yon walang kahit na sino man ang may pakiramdam. Lahat sila ay manhid. So siya lang ang may pakiramdam, pero meron siyang gustuhang lalaki doon, na yung lalaki na yun ay nasa real world din. So pinipilit niya magustuhan siya ng lalaki na yun. Wala nga pakiramdam yung mga tao. So bigo din siya sa pag-ibig. 'Di ba? So ang isa pa doon, meron na siyang asawa pero tumibok ang kanyang puso sa isang babae. So parang ano naman yun, issue naman ng pagiging lesbian yung tinatalakay doon. At yung isang babaeng naging matagumpay doon ay walang iba kundi si B. Okay? Si B kasi ay isang babaeng malakas na kaya niyang paikutin sa kanyang palad ang iba't ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. Lalaking nasa politiko o businessman o iba pa. 'Di ba? So parang pinatunayan no na may lakas ang babae na may lakas ang babae sa lipunan. So ang sumunod naman ay letrang G, existentialismo. So dito naman, para mas mabilis lang natin matandaan, laging ang usapin dito ay ang desisyon, yung pag-iral ng isang tao sa lipunan. 'Di ba? Paano ba siya nagdedesisyon sa buhay? At lagi niyang batid na yung mga desisyon niya ay may karampatang responsibilidad. Okay? Laging may karampatang liability, 'di ba, doon sa mga ginagawa niyang action. No, kaya pasok dito yung pagiging malaya at pagkakaroon ng otentiko. Okay, kung saan yung katwiran ng isang tao ang siyang nilalaban niya. Okay? So ang halimbawa nito yung walang Panginoon ni Deogracias Rosario na akin nang naibahagi sa inyo nung nakaraan. Okay, tayo ay tumuloy. So letrang H naman, sociological. So, pag sinabi naman natin sociological, ito ay mayroong paksang nagbibigay ng kapihang dinaranas ng mga tauhan sa kwento. No, na madalas itinuturing na yung mga akda sa loob ng ganitong teorya ay sumasalamin sa mga tunay na nangyayari sa lipunan. No, kumbaga, mayroong social relevance na tinatawag na kung sakali, sasabihin na naman ni Binibining Rosario na parang realismo lang din, sir. 'Di ba? Na kwento. No, kasi lahat naman pwede kasing sa realismo, meron ding social relevance talaga yung kwento. 'Di ba? Pero dito sa sociological, may batayan yung kwento. Ibig sabihin ng batayan, meron talagang parang naging lundayan kung bakit napanganak yung kwento sa isang sociological na batayan sa pagbuo ng kwento. 'Di ba? Halimbawa, merong isang binalita na pangyayari sa TV. So, naging batayan mo 'yon sa paggawa ng kwento. Halimbawa, ako nung kolehiyo, meron akong kwento nung 2015 na tungkol sa sunog na naganap sa Kentex Factory. Pero ginawa ko yung kwento sa masining na pamamaraan. So, pasok siya sa sociological kasi nilagyan ko ng footnote yon na iyon ay batay sa kwento ng pagkasunog ng factory sa Valenzuela. Yun nga yung Kentex Factory, paggawaan ng mga tsinelas. Okay? So, yun ang sa sociological. Dito naman sa archetypal, dito mas madali itong mabatid kasi ito naman, pasok din to sa parang sabi nga natin, overlapping talaga yung mga teorya. Ibig sabihin, sa loob ng isang akda, pwedeng hindi lang isang teorya yung nakapaloob doon. Kagaya na lang ng teoryang archetypal na pwedeng sumampa talaga sa lahat ng mga teorya. Dahil ang pinupunto lang naman dito ay maipakita yung mahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng paglalapat o paglalagay ng mga simbolo. 'Di ba? Ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolo sa akda na naghahatid ng mensahe, 'di ba? So, meron ditong 4 na uri ng archetypal. Una, archetypal na pangtauhan. Ibig sabihin, yung mga tauhan mismo sa loob ng teksto o ng isang akda ay merong simbolo na ginagampanan. So, merong nagtaas ng kamay. Sino 'yon?
Nawala na. Pero parang nag-beep no, dito sa akin. Okay, so yung tauhan mismo, kung ano yung itsura niya, ano yung kalagayan ng kapaligiran, kung ano yung itsura niya, di ba, kung paano siya nilarawan, ano yung ugali na tinataglay niya, di ba, kung ano yung mga kultura na kinabibilangan niya. So, pasok yon sa archetypal na tauhan. So, anong halimbawa na archetypal na tauhan? So, gamitin natin si Dr. Murphy. Familiar ba kayo kay Dr. Murphy? Sa Netflix series na The Good Doctor. Sino dito nanonood ng mga Yes po. Netflix series? Di ba may Korean version yun? Meron yung American ba yun? Or hindi ko alam. Basta English version o mga American characters yung gumanap. Di ba? So doon, si Dr. Murphy ay ano ba ang simbolo niya doon? Di ba na kahit na meron kang meron kang condition like autism, hindi ka lang malilimitahan. 'Di ba na hanggang dito ka na lang, 'di ba? Hanggang diyan ka na lang. Bagkus kita niyo naman si Dr. Murphy sa series na 'yon, naging surgeon pa siya. 'Di ba? At matagumpay na surgeon, hindi lang basta siruhano na yung basta-basta siruhano lang. 'Di ba? So yung simbolo niya doon ay simbolo ng pag-asa para sa mga may autism o yung mga autistic na kaya din nilang gumawa ng mga bagay na nagagawa ng mga normal na tao. Okay, sumunod naman, archetypal na tagpuan. So dito naman, yung itsura o yung kapaligiran ang siyang binibigyan ng simbolismo. Di ba? Halimbawa, si Florante. Sa simula ng Florante at Laura, saan ba siya natagpuan? Natagpuan siya sa gubat na mapanglaw. 'Di ba? Bakit kailangan sabihin na mapanglaw yung gubat? Anong simbolismo nun? Pinapakita lang doon na yung gubat ay malungkot, 'di ba? May ibang bighati na dala, 'di ba? Dahil mag-isa lang si Florante, mabangis yung gubat, 'di ba? May iba't ibang elemento na pwedeng umatake sa iyo doon. So, ganun yung eksena nun. Sa pangatlo naman, archetypal na pangyayari, yung mga nangyari sa kwento ay merong iba't ibang simbolo na tinataglay. Bakit ba naranasan niyang mabaril? 'Di ba? Bakit kailangan niya mabaril? Bakit kailangan niya magka-COVID? 'Di ba? So yung mga bagay na 'yun, may simbolismo 'yun. Halimbawa, bakit siya nagka-COVID? Kasi wake up call 'yun sa kanya na magbago na siya. So yun yung simbolo niya na minsan sa realidad, kailangan mo munang dumana sa bundok ng problema upang ma-realize mo na mali ka. 'Di ba? So yun, isa yun sa halimbawa ng pagbibigay ng simbolismo sa pangyayari. 'Di ba? Sumunod naman, archetypal na simbolo o bagay. So yung mga literal na bagay, halimbawa ay espada. So meron siyang espada sa kanilang kwarto. So anong ibig sabihin ng espada? Pwede ang espada ay may iba't ibang simbolismo, 'di ba? Pwedeng parang phallic symbol 'yon ng pagkakaroon ng yung parang pakikipagtalik ng lalaki sa babae o kaya naman kapangyarihan ang tinataglay ng espada at iba pa. 'Di ba? So napakaraming mga bagay na pwede nating pasukan ng simbolo o ng kung ano yung ibig sabihin na nakapaloob doon sa loob ng kwento. So tatlo na lang. So ang sumunod naman ay formalismo, letrang F, no? Formalismo, pagpapaliwanag sa anyo na akda. Dito, madalas itong ginagamit sa mga formal na anyo ng panitikan tulad ng sanaysay, ganyan tulad ng talumpati, kung saan ang pangunahing layunin lang kasi nito ay magpaliwanag. 'Di ba? Ipaalam, ipagbigay impormasyon kung ano yung mga nakapaloob dito. Kaya sa ganitong teorya, madalas na yung kayarian ng akda, yung kwento at gramatika ang siyang binibigyang pansin. 'Di ba? Paano ba isinulat? Ano ang nilalaman? Ano ang anyo o kayarian? 'Di ba? Paraan ng pagkakasulat ng akda. 'Yun ang binibigyang diin sa teorya na ito. 'Di ba? Hindi nakapaloob dito yung ibang mga impormasyon, bagkus puro yung ano lang, gramatika, ganyan, ano yung nangyari sa kwento. So, ang halimbawa nito ay yan, ang tatlong panahon ng tulang Tagalog, kung saan formal lang natatalakayin ano nga ba yung nangyari, 'di ba, sa mga panahon na yan, yung tatlong yugto ng tulang Tagalog. Okay? So, ang next naman ay ang deconstruction. Ito masarap o masaya gamitin yung teoryang deconstruction sa isang kwento dahil kaya mong
gumawa ng distortion, 'di ba? Kaya mong baguhin ang ikot ng mundo, 'di ba? Sa pamamagitan ng teorya na ito. Kasi sabi diyan, maaari mong baguhin ang katapusan at maaari ka ding magdagdag ng mga tauhan, ngunit hindi mo pwedeng buhayin ang mga namatay na sa akda. 'Di ba? Yung parang walang katapusan na yung kwento kasi puro deconstructivism o deconstruction na yung naganap dito. So merong mga ganyang teleserye, may mga ganyang aklat. 'Di ba na ang dami ng prequel, ang dami ng sequel, ang dami ng season kasi hindi matapos-tapos. Halimbawa yung sa Netflix, yung La Casa de Papel, inaabangan ko 'yun, no, season 5 na ba o season 6, 'di ba, yung Money Heist. 'Di ba na ako ang teorya ko diyan, patay na sila lahat. Ang buhay na lang ay si Tokyo. 'Di ba kung nanonood kayo nun? Sino nanonood sa inyo? Meron ba? Raise hand naman dyan. Kung nanonood yan, si Binibining Kriza. So, ang feeling ko dun, patay na sila eh. Ang buhay na lang ay si Tokyo. Kasi di ba yung sa first episode sa season 1, si Tokyo ay ang siyang narrator o yung nagsasalaysay doon. So, tingin ko, baka ang nangyari talaga ay patay na silang lahat. Tapos si Tokyo na lang ang buhay. So, ang sumunod, yan kahulugan ng manunulat at mambabasa, ang probinsyano, di ba walang katapusan. Feeling ko nga po, kasi siya lagi ang nagnanarrate eh. O feeling, tingnan natin na malalaman natin yan kahit magpustahan tayo, no? Tingin ko si Tokyo na lang talaga yung buhay sa kanila. So, ang halimbawa niyan ay yung Amapola ni Ricky Lee. So, sa Amapola ni Ricky Lee kasi ang nangyari dyan, nagkaroon ng distortion ng kasaysayan. Kasi, merong isang panahon na iniikutan ng Amapola is yung panahon ng Rebolusyong Pilipino kung saan buhay pa si Bonifacio at yung iba nating mga bayani. Pero ang pangunahing panahon talaga dyan is yung panahon sa kasalukuyan. Meron lang parang mahiwagang toilet bowl o parang ano tawag doon, inidoro na kapag pumunta ka doon kaya kang dalhin sa nakaraan. Para siyang time machine. So parang meron distortion ng kasaysayan kasi si Bonifacio ay yung lola ni Amapola ay kasintahan ni Bonifacio, 'di ba, na isang manananggal nung panahon ng mga revolusyon na tinulungan sila Bonifacio para ipaglaban yung kalayaan ng Pilipinas. Yung mga ganong mga eksena. 'Di ba? At marami pang deconstructivism sa Amapola. Tulad na lamang ng si Amapola ay mayroong tinataglay na multiple multiple personality disorder o yung para siyang si Rodora X, 'di ba, na maraming mga lumalabas na katauhan sa kanya. So, 'yun, DID. So, ang sumunod naman, last na, Marxismo. So, yung Marxismo naman, ang main proponent din ito ay si Karl Marx. 'Di ba na minsan ay pinagkakamalian na parehas lang ang realismo sa Marxismo. Pero dito kasi, laging yan, inuunawa ang akda batay sa kalagayan ng mga tauhan, 'di ba? At laging merong nagbabangga ang puwersa. Tulad ng mayaman sa mahirap, 'di ba, ng matalino sa hindi, at iba pang mga pagbabanggaan, 'di ba? Sumunod, ayan, pagkakaiba ng lipunan, 'di ba, na minsan may mahirap talaga at may mayaman at never magpapantay ang lipunan. 'Di ba yung tipong lahat tayo pantay-pantay lang, kagaya ng pagtingin ng Diyos sa atin na pantay-pantay lang daw. Pero sa lipunan natin ngayon, never magpapantayan. Talagang laging may nasa taas, laging may nasa laylayan o nasa ilalim. Pero nasan nga kayo doon? 'Di ba, hayaan nyo ba na nandun lang kayo sa ilalim? 'Di ba kaya tayo nagsusumika para umangat? So, halimbawa niyan yung Bagman, 'di ba, na isang Netflix series din kung saan ang daming mga nagbabanggang persa, simbahan pamahalaan, mayaman sa mahirap, yung mga nasa kapangyarihan at hindi, 'di ba, na talagang ginagamit nila ang isa't isa, 'di ba, sa iba't ibang sitwasyon. Okay? So, meron dito isang kwento. Ang gusto kong gawin is tukuyin natin kung ano yung batid o kung ano yung pasok na teorya na nagamit dito. Okay, sige, Binibining April, pwede mo bang basahin ang unang bahagi? April Joy? I'll love you. Nanonood ng palabas sa TV, ang isa ay naghihiwa. Alden, you may now kiss the bride. Saad ng pari. Alden, kiss daw oh. Tukain mo na din. Idinampi niya ang labi sa isa. Biglang naghiyawan na may kasamang hiyawan ng mga tao.
Biglang Okay. naghihiyawan na may kasamang hiyawan ang mga tao. Okay. So, ang sumunod, sige, Binibining Custodio, basahin. Ma, nagkikis si Alden at Yaya Dab o tignan mo dali. Tumagos lang sa tenga niya ang sinabi ng anak. Abala siya sa paghihiwa ng sibuyas na gagamitin niya sa mga iluluto niya mamaya para sa birthday celebration ng kanyang unika iha. Mga paborito niyang putahe ang ihahanda. Nariyan ang menudo, mechado, pork steak at ang all-time favorite niyang spaghetti. Ma, bakit nagkiss si Alden at si Yaya Dab, ma? Kasi mahal nilang isa't isa, anak. Kapag mahal mo ba ang isang tao, ma, pwede mong ikis. Tuloy sa paghihiwa, maluhaluhang nagsalita ang ina. Pwede, anak, basta papayag yung taong mahal mo. Manggagaling naman yon sa puso. Maluhaluha na siya sa paghihiwa ng sibuyas. Saglit na katahimikan, isang patlang. Okay, sige. Basahin nga to. Binibining Ararakap yung dulo. Nabasag ang katahimikan na magsalita ang anak. Ma, edi pwede ko ikis si Angie, ma. Patlang. Ako ang magiging pinakapoging Alden ni Julia. Sabay ang pagpapabebe wave sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Magtigil ka, anak. Napaisip siya. Ano ba itong sinasabi ni Paula? Tulo ang luha. Tulo. 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 Hashtag Aldo Wedding. Hashtag Aldo First Kiss. Hashtag Kilig Match. Hashtag Mama Chup Chup. Okay, so ano ang pangunahing teorya para sa iyo o para sa inyo na tinataglay ng kwento na ating binasa? Okay, pwede mag-raise hand or buksan ng mikropono, sabihin ng apelido. Ayan, sige, meron nag-raise hand. Sino yun? Hindi ko nakita eh. Bakit hindi na nakikita kung sino yung nag-raise hand? Wala. Ayan, si Astoveza, si Gerald. Romanticismo po. Dahil, sige pangatilan natin anong bahagi ng akda ang nagpapakita na ito Dahil romanticismo. dahil po dun sa pag-ibig po, parang kasi po sinabi po dun ng nanay na kapag po pwede pong ikis ang isang tao kung mahal. So nung sinabi po nung anak na pwede niyang ikis si Angie, lumalabas po na mahal niya po si Angie. Okay, pwede. Diba? Liban doon, archetypal, pwede bang maging archetypal? May mga simbolismo ba na nakapaloob dito? Ayan, sige, si Binibining Mariel. Para po sa akin, if meron po, gawa po nun sa tulo ang luha, ibig sabihin po umiiyak. Okay. Diba? Tulo ang luha dahil sa sibuyas yung binibini. Pwede ba sa sibuyas lang? Opo. Hindi, di ba kasi magkahalong mga luha na 'yon, di ba? Hindi lang luha dulot ng sibuyas, bagkus luha din dulot ng revelasyon ng kanyang unika iha. Di ba? So meron pa ba? Si Gerald? Ano po, sumisimbolo po yung halik sa pagmamahal po. Okay, sa pagmamahal. Di ba? At iba pa. Na tingin ko marami pang mga simbolismo na pwede niyo mabigay dyan. Sige, Binibining Mariel. Nanlaki po ang mata para pong nagulat. Okay, nagulat. Okay? So, ngayon, alamin na natin. Siyempre, natapos na natin ang 12 teorya ng pampanitikan. Ngayon, alamin natin kung paano magsuri ng isang akda. No? Dahil ang pagsuri ng isang akda ay isang gawain din na kailangan ninyong gawin. Di ba? Kinakailangan meron kayong angkop na batayan, di ba, sa pag-usuri ng isang gagawing sa isang akdang susuriin ninyo. Ibig sabihin, meron ng template o may format kayong susundin, di ba? May padron para hindi kayo maligaw kung paano kayo magsasagawa ng pagsusuri, di ba? So dito matututuhan natin ang mga hakbangin sa pagsusuri ng isang akda. So may tanong dito, bakit natin kailangan magsuri ng isang akda? Yan, so tanungin natin si Binibining Frances Camille, Binibini. Ano ba ang kahalagahan ng pagsusuri ng akda, Binibini? Ay, wala yata si Binibini. So magtawag tayo si Binibining Micaela Vergara, Binibini. Wala din. O si Binibining Nina, Binibini.
Ano po, para po makasigurado tayo na na tama yung impormasyon, tapos halimbawa ibabahagi po natin ito sa ibang tao. Tama po yung ma-share natin na information sa ibang tao. Okay, maaari no. At liban doon, syempre upang mas lumalim at maging critical tayo sa pagtingin kung bakit ganoon ang itinatakbo nung kwento na iyon, 'di ba? At syempre magamit ding batayan no at maging batayan natin sa ating buhay, 'di ba? Maisabuhay natin kung ano yung mga kaisipan o mga mensahe na itinuturo nito sa atin. Okay, so sa pagsusuri, meron daw 10 bahagi na dapat na maisagawa. Una ay ang pagkilala sa may akda. Siyempre dyan, papakilala mo lang naman kung sino yung may akda. At mahalagang isagawa yan upang magkaroon ka din ng pananaw kung bakit nga ba ganoon yung mga tinatahi o sinusulat niyang mga akda. Bakit nga ba, halimbawa si Eros Atayha, lahat ng mga sinusulat niya erotic. Di ba yung laging merong mga sex scene or merong mga parang siguro may mga pangahalay na nagaganap. So anong ibig sabihin nun? Ano ang mababaka sa kasaysayan ng may akda? Letrang B naman, uri ng panitikan. So dito, tutukuyin mo lang kung anong uri ng panitikan na nakapaloob yung akda na sinusuri mo. Yan ba ay tula? Yan ba ay sanaysay? At bakit mo, ano yung mga patunay para magturo na pasok doon yung akdang sinusuri mo sa uri ng panitikan na iyon? Sa letrang C naman, paglalapat ng teorya ng panitikan, yan ka, pipili ka ng kung anong teorya yung angkop doon sa sinusuri mong akda. 'Di ba? Pangangatwiranan mo din siyempre, hindi mo lang simpleng sasabihin na ito ay romantisismo tapos na. Ano yung mga magpapatunay na pasok sa romantisismo yung akda na sinusuri mo? Maglista ka, 'di ba? Magtala ka o maglad ka. Sa letrang D naman, tema o paksa ng akda. So ano ba pinagkaiba ng tema sa paksa? Pag sinabi nating tema, ito yung pangkalatang pinatutungkulan. Samantalang yung paksa naman, ito yung tiyak na pinatutungkulan. So pag halimbawa, ang tema ay pag-ibig, yun ang pangkalatang pinatutungkulan tungkol sa pag-ibig. Pero ano yung paksa nung kwento o nung akda? Pwedeng ang tiyak na paksa ay pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa bayan, 'di ba? Pag-ibig sa kapwa, sa hayop, sa kalikasan at iba pa. Okay? So yun yung pinagkaiba ng tema at ng paksa. Sa letrang E naman, mga tauhan, karakter sa akda. Syempre diyan tutukuyin mo lang kung sino yung mga karakter sa kwento, kung sino yung persona. Kung tula yan, paniguradong may persona pa rin diyan, 'di ba? Na nabubuhay yung naging tagapagsalaysay ng tula, 'di ba? Ano bang persona yung binuo niya doon? So kung isang kwento 'yan, kung sino yung mga karakter, ano yung katangian nila, at kung iugnay mo sila sa tunay na buhay, halimbawa, sino sila, 'di ba? Sumunod, tagpuan ng panahon, 'di ba? Angkop ba yung tagpuan? Angkop ba yung panahon kung saan inilapat yung kwentong sinusuri ninyo? 'Di ba? So yun yung mga tanong na sasagutin niyo diyan. Sumunod naman yung nilalaman o balangkas na pangyayari. Dito, isa-isa mong ilalahad yung banghay ng akda. Kumbaga, parang magkakaroon ka ng pagbibigay ng kung ano yung mahalagang nangyari sa loob ng kwento. Diba? At ang sumunod naman, letrang H, kaisipan o ideyang taglay. Dito, syempre, tayo lagi nating tanong yan. Ano ang aral ng kwento? Anong kaisipan ng kwento? So, dyan mo ilalagay yun. Diba? Bibigyan mo ng pananaw o maglilente ka sa kung ano yung kaisipan na nakapaloob sa akda. Okay? Sumunod, letrang I, estilo ng pagkakasulat, pangangatwiranan mo kung makatradisyon ba, makatradisyonal ba, 'di ba, conventional ba, o masasabing kontemporáneo na yung naging pilantik ng pagsulat ng akda. 'Di ba? Anong pamamaraan o estilo ng manunulat yung ginamit niya sa kwento. Okay? Sa letrang J naman, buod. So dito, magbibigay ka ng paglalagom sa nabasa mong akda, 'di ba? Magbibigay ka ng maikling pagtalakay sa kabuuan ng isang akda. Okay? So yan yung 10 bahagi ng pagsusuri ng akda na nararapat o marapat nyo ding magamit sa pagsusuring pangkatan ng isang akda na gagawin ninyo. Okay?